Umani ng paghanga mula sa mga turista at mall goers na dumagsa sa pinakamalaking mall sa Baguio City ang crochet artist na si Adelaide Daguia habang nakaupo sa gitna ng SM Atrium at tinatapos ang kanyang pinakamahalagang obrang maaring maitala sa kasaysayan ng sining at kulturang Pilipino. Punong-puno ng kuryosidad ang mga nagmamasid habang masayang pinagmamasdan, malapitan at nililibot ng paningin ang mga crochet na may iba't ibang hugis, kulay at disenyo sa paligid ng atrium kung saan ay ginagawang background ng mga magkakaibigan, magkaklase at pamilya. Ang abalang si Adelaide Daguia habang isinasagawa ang paggagansilyo. Ang crochet ayon sa mga dalubhasa means to make a cloth or clothing by connecting wool or other thread into joint rows using a single needle with a hook. Masayang masaya ang mag-asawa lalo na si Ginang Adelaide dahil sa napagkalooban sila na pagkakataong may display bilang exhibit ang kanyang mga obra at may pakita sa publiko ang kanyang talento ay umaasang makakapasok sa Guinness World Record bilang the largest crochet mandala by an individual. Sa eksklusibong panayam kay Philip Gia, overwhelmed silang mag-asawa dahil hindi nila sukat akalaing makakarating sila sa ganitong estado dahil sa una pa lang niya ay ginawa ito ng kanyang asawa ngunit para maging libangan o pampalipas oras lamang. Unti-unti, maraming mga na-appreciate sa kanyang mga crochet habang naka-display sa Session Road kung saan maraming offer at order ang kanilang natatanggap tulad ng mga laruan, damit, kurtina, tablecloth, bedsheet, wall display at carpet. Nung unang attempt namin dito, parang dahil nga malaki, inisip namin na walang bibili. Ngayon, nung nagtinda-tinda na kami sa Session Road, tinry namin na i-display siya. Ayun, marami namang na-amaze, tapos nagtatanong kung bibilin, kung magkano. Ayun, sinasabi namin yung price niya. Naisipan namin dahil maraming nagkakakursunada, yung iba nagtatanong, may mas maliit pa dyan. Sineryoso na namin siyang gawing business. Pag-amin ni Gia, nakakatulong din ng malaki sa magastusin at kanilang pangangailangan kapag masigla ang benta ng mga obra ni Ginang Adelaide. Ayon pa kay Philip, gumugugol ang kanyang may bahay na mahabang panahon para sa isang crochet, ngunit depende sa laki at sukat ay umaabot pa na 1 linggo, 1 hanggang 2 buwan tulad ng kanyang tinatapos na crochet para sa Guinness World Record. Nung nag-try siya, kalagitnaan ng pandemic, tapos natapos niya yung isang malaking mandala, kagaya nitong nasa likuran natin na burning fire, 120 inches in diameter ang sukat niya. Dagdag pa ni Gia na naisipan ng kanyang asawa na muling buhayin ang paggagansilyo bilang pagpapalaga sa natatanging kultura na ito ng mga Pilipinong kilala at usong-uso noong dekada 70 at 80. Di kalaunan, siya rin umano ang kumumbinsi sa kanyang may bahay para gumawa ng crochet na ang disenyo ay mandala kung saan ay may sukat na 120 inches in diameter at nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Naisipan to ni Mrs. kasi gusto niya kasing iangat yung crafts, lalo na dito sa ganchilyo, may ng ilang taon din eh. Ayun, naisipan niya na buhayin uli yung paggaganchilyo. Nung unang attempt namin dito, parang dahil nga malaki, inisip namin na walang bibili. Nagtinda-tinda na kami sa Session Road, tinry namin na i-display siya. Ayun, marami namang na-amaze, tapos nagtatanong kung bibilin, kung magkano. Sineryoso na namin siyang gawing business. Sana niya ay makapagbigay silang inspirasyon sa iba na maipamalas din ang mga katangiang taglay at makabuo ng sariling obrang may pagmamalaki ng sambayanang Pilipino. Sana manalo siya. Nakaka-proud po. Yeah, we are very proud kasi Baguio City siya eh. Baguio din ako. Sa mga nandito, I'm sure na very proud sila, lalo kung mananalo. Ngayon pa lang proud na kami sa kanya dahil walang makakagawa ito na ganitong kalaki. Alam ko maraming alam ng kansilyo, pero ito napakalaki talaga na kailangan ng tiyaga. Mula sa Baguio City, kasama si Grace Espino, Fred Rolyuda para sa mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.